Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Masamang-masama yung loob ng DDS Senators na si Marcoleta at si Amy Marcos nagpa-presscon at naglabas ng sariling report sa investigasyon ng Blue Ribbon nung siya mga kababayan, chairman pa ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, sabi po ni Senate President Tito Soto, yan ang yung Senate Minority Report. Pang-media man lang yan. Kapirasong papel lang niya yan. You see, madaling sabi mga kababayan, wala mang silbi yun. Sabi dito sa post ni Atty. Jesus Falsis, Senate President Tito Soto sa Minority Report ng DDS Black. Anong silbi niyan? Wala. It's simply a piece of paper. Absuelto si Chis Escudero, Joel Injingoy, scrap of paper without legal effect. Without legal effect yan na dapat itapon. Pang-puwit lang po. Pampahid sa puwit. Grabe ka naman niya, Mr. Maravillas. Inamin naman po talaga, mismong si Marcoleta, sa press con kahapon nila ni Amy Marcos, inamin niya na wala man yung pakinabang, kundi baka niya magamit ninyo sa media. Ang ibig sabihin, nagpa-press con siya, nagpa-press con sila ni Amy Marcos para lang may magamit yung media sa intriga. Wala mang legal. In fact, hindi man yan niya ito legal. By his own admission, mga kababayan, sa presscon. Pilit kasi nilang dinidiin, mga kababayan, sa Minority Report, si Martin Romualdez, na wala mang makitang ebidensya. Yung dalawang witness, mga kababayan, na present sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, sablay yung mga kwento. Pakinggan ninyo mga kababayan yung mismong admission ni Marcoleta na hindi man daw ito legal niya. Ayan, napakalungkot ng muka. Baka daw may magamit ng media lang ito. So, madaling sabi, pang propaganda lang nila. Establish pala nila na si Diskaya pumunta ron para sabihin na yung bagong may-ari, pinaalis na sila. Anong weight doon, sir? Yun nga. Wala. Kaya gusto ko mapansin ninyo lahat. Bakit kinailangan pumunta pa sila doon? Yun lang bang gagawin natin? Ang mga tao siguro napilitan kami na maglabas na ng minority report. Hindi rin siya kung ano pa man bagay. Ang mga tao po kasi nagtatanong, ano po ba nangyayari na dyan? Simula po nung ako'y nawala na po na chairman at napalitan nga po. Nung ilabas namin si Gutesa, sinabayan naman yun ng aming legislative break. Matagal po yun. Hanggang sa mag-resign naman si Senator Ping. So, ang mga tao nagtataka. Ano na naman ito? Ano bang, wala na bang ano ito? Hindi, wala bang closure ito? Hindi ba natin malalaman kung sino talaga ganito? Kaya napilitan po kaming maglabas ng minority report. Tinawag po naming minority report for lack of better term. Kasi po kung gagawin nating legal ito na isasang-ayon natin. Sabi niya, kasi daw po, kung gagawin nating legal ito, ito sasang-ayon natin, ibig sabihin, hindi legal yung ginagawa nila. Kung hindi illegal, di illegal. Ilig ninyo talaga sa illegal. Pati mga kababayan, yung paggawa ng report, hindi legal. By his own admission, mga kababayan. Inamin ni Marcoleta, hindi illegal yung ginagawa niya. So, paano kaming maniniwala dyan sa sinasabi ninyong minority report na nagdidiin? Gusto kasi nilang idiin si Martin Romualdez. Wala ngang ebidensya. Yung witness ninyo sa minority report, si Gutesa, hindi na nagpapakita. Kaya ang sabi ni Marcoleta, baka niya magamit ninyo ito sa media. So, pag media lang, tama si Tito Sen. Propaganda, mga kababayan, yung purpose ni Marcoleta nito. Sa aming mga committee, sa ating Senate rules. Hindi pa kami pwede Hindi sang-ayon sa Senate rules. ding maglabas kasi kailangan matapos talaga yung committee report. Hindi naman po kasi namin malam kung kailan ba talaga matatapos ito.
Kasi nakalagay sa rules namin, kung merong dissenting or concurring opinions, ay isasama na lamang doon. This is neither a concurring or dissenting report. Kaya tinawag naming minority report sa pag-aakala naming magagamit po ninyo. Malinaw mga kababayan, para may magamit lang yung media. May maikwento mula sa kanilang kampo. Yosi, tama si Tito Sen, mga kababayan. Yan o, sabi ni Tito Sen, yung minority report niya, Senate Minority Report, mang media, piece of paper lang siya. Yan o, sabi ni Tito Sen, papilangan niya yan. Ito ang payag ni Senate President Tito Soto sa report na binuo ng Senate Minority Block ukol sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa katiwalian sa flood control projects. Ayon kay Soto, walang may tuturing na minority report kung hindi pa naman naglalabas ng committee report ang Senate Blue Ribbon Committee. Minority report only comes after the committee report. Doon lang ini-entertain kung mayroon ng report ang main committee, sabi po ng senador. Anya pa, sa bills and index at hindi sa kanyang opisina dapat sinusumiti ang report. E di wala, pang media, even the majority report, unless tinake up sa plenary, ay wala. Wala yan. It's simply a piece of paper. O di ba? Mga kababayan, wala man pong kwenta yung minority report na inireport nila para idiin lang mga kababayan si Martin Romualdez. Tapos, ang main witness niya mga kababayan, si Gutesa, ginawan pa ng graphics para ituro. Sabi niya, Orly Gutesa testified that he delivered luggages containing cash from Representative Saldico's residence to Representative Romualdez residence in Taguig. Tapos si Diskaya testified that they transacted with D.E. Alcantara and Joseph Bernardo, and that most of the DPW's officials they deal with mentioned Representative Saldico receiving 25% of the project cost. Also testified that several representatives they transacted with mentioned former Speaker Romualdez. Sinabi mismo ni Diskaya na usap-usapan man lang daw po mga kababayan sa inuman. Na mismong sabi ni Diskaya, baka anya na name drop lang si Martin Romualdez. Pero sa minority report, malinaw ang insinuation, mga kababayan. Gustong idiin si Martin Romualdez. Yung mayor na witness nila, si Gutesa, na talagang nagpangalan kay Martin Romualdez, na sabi nag-deliver, nawala na yung delivery boy. Hindi na nagpakita mga kababayan kasi ayaw ma-cross-examine ng Department of Justice. You see, kaya ngayon, gumawa ng minority report at biglang nagpa-press con. Itong si Amy Marcos at saka si Marcoleta. Sabi ni Tito Soto, papilangan niya yan. Pag-media, walang bigat mga kababayan. Kaya tama itong sinabi po ni Manila Congressman Benny Abante. Yan sabi niya, in matters involving public funds and public officials, insinuation na niya is never a substitute for proof. Kaya dapat magpakita kayo ng prueba. Hindi yung puro insinuations. Yan sabi ni Abante. Recent statements niya by Senator Ping Lacson affirmed the lack of evidence linking former Speaker Ferdinand Martin Romualdez to alleged anomalies in flood control projects. Sabi po ni Abante na siyang House Committee on Human Rights Chair, yung naging statement ni Ping Lacson, yung assessment confirms that there is not enough evidence to implicate Romualdez and that accusations must be supported by proof. Sabi ni Benny Abante, yung ebidensya niya, hindi yung ingay, should always
should always lead. In matters anya involving public funds, in public officials, insinuation is never a substitute for proof. Correct. Puro lang po puro lang haka-haka. Wala mang solid proof. Wala mang solidong ebidensya na nagtuturo kay Martin Romualdez. Yan ang mahirap sa inyo. Tapos papareskon kayo para magamit sa propaganda. He noted that Lacson's statement did not come from a political ally of Romualdez anya, but from a senator known for his scrutiny of corruption issues. Referring to Ping Lacson, mga kababayan, na si Ping Lacson, hindi mo pwede yan hindi mo pwedeng diktahan. Independent-minded po si Ping Lacson. This is not from an ally or a defender. It came from a senator known for digging deep. After digging he found no evidence. So, ano kayo ngayon? Kahit ganong kalkal, walang makalkal kasi wala man pong kakalkalin. O diba? O di basag na naman po yung mga propaganda ninyo. Iyakan na naman kayo kasi hindi ninyo mapin down si Martin Romualdez na gustong-gusto ninyong i-demolish. May kasabihan po tayo, you cannot put a good man down. Tama po. So sabi po ni Abante, yung Senado niya had already conducted hearings, received testimonies, and examined the records related to the issue, but no evidence directly linking Romualdez to the alleged anomalies had emerged. This shows the process work, sabi po niya. The facts spoke. The Manila House leader urged lawmakers to avoid turning oversight proceedings into a trial by publicity and stressed that allegations must be supported by documents or sworn testimony. Accountability is important but dapat magsimula tayo sa ebidensya. He added that attention should now shift to improving safeguards in infrastructure spending and ensuring that projects deliver results for communities rather than prolonging unsupported accusations. Madaling sabi, ang gustong mangyari po ni Abante, tigilan na po ang ganitong mga akusasyon na wala man pong suportang ebidensya. Di ba po? Nakakagulo lang po. Kasi malinaw na pamumulitika, paninira po. For the former speaker Speaker Romualdez, the record is clear, sabi po ni Abante. Measured against the evidence and due process, the allegations do not stand. Ngayon, si Atty. Adi Fajardo, lawyer spokesperson for Romualdez, dismissed allegations aired in the Senate hearing saying they collapse under sworn testimony niya and the absence of documentary proof. Sabi po ni Atty. Fajardo, yung kontraktor niya na si Pacifico Curly Discaya testified under oath that he has never entered the South Forbes Park, undercutting claims by two Senate witnesses, used the aliases Joy and Marie, that he approached anyone there or issued instructions related to the property. Hindi pumasok po si Curly Discaya. So, paano nangyari yun? Hindi pumasok sa Forbes Park. Sabi ni Atty. Fajardo, the allegations niya in the Senate are logically and physically impossible, sabi ni Fajardo. Curly Discaya testified under oath that he has never entered South Forbes Park, making it impossible for him to have approached anyone there or issued any instruction. Kaya sabi po ni Ping Lacson, ay repeat niya, hindi ito enough. Itong information is not enough to not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider this as a lead. Kasi mayroong connection, but of course, dinideny naman ni Curly Discaya. So let's leave it at that, sabi po ni Ping Lacson. Di ba? Bukya na naman kayo sa pilit ninyong pagdidiin kay Martin Romualdez. Kaya biglang nagpa-press con si Amy Marcos. Pagkatapos si
Marcoleta kahapon para maglabas ng walang kakwenta-kwentang minority report. Huwag kami ay ni Marcos in Marcoleta. Akusa kayo ng akusa, yung testigo nga ninyo, pati affidavit po, yung notaryo, peke. Paano kami maniwala sa mga pinagsasabi ninyo? Present ninyong testigo na gusto ninyong paniwalaan namin. Si Gutesa, peke yung peke yung notaryo. Tapos hindi na nagpakita. Malinaw na yun ang planted, mga kababayan, para magdiin lang. Idiin si Martin Romualdez. Hindi po umobra. Tapos may panibagong witness. Yung dalawang babae po, si Joy and Marie, palpak na naman. Ayan man lang po, mga kababayan. Yes, sabi ni Bong Santo Tomas, panibagong despiradong akbang ito ni Marco Bita at Aimee. Walang mga prinsipyo at respeto itong dalawa sa Senado. Gumagawa kasama ang minority bloc ng sarili nilang hilaw na report para lang malinlang ang taong bayan. Dapat maging mapanori din tayo sa mga bagay na to. Sabi ni Fernando Lapitan, halata kung sino madaling mabudol. Minority report, hindi nga nadalo si Mangga sa hearing. Tapos ang nakapirma sina Jinggoy at Joel, sige pabudol ulit kayo. Sabi ni Tristan Procopio, kung sangkot yan si Romualdez, hindi kayo nahirapan sa ebidensya. Puro hearsay lang. Si Romualdez kasabwat na hindi naman pumirma sa BICAM, samantalang si Cheese na kaalyado nyo na ngayon, hindi kasama sa isa sa mga member ng BICAM at pumirma sa BICAM. Mismong si Cheese pumunta sa opisina ni Saldico bago mapirmaan sa BICAM. Yun nga po. Yung nakapirma, hindi inuusig ni Marco hindi inuusig mga kababayan ni Marcoleta sa kani Aimee Marcos. Siyempre naman na niya, Mr. Maravillas. Magkakakulay sila. O, ba? Sabi ni Mon Soliben, kung may ebidensya against Romualdez, sina Aimee at Marcoleta, diretso nila sa ombudsman para madimanda sa Sandigan Bayan, wag sa media. Yan nga po yung sinasabi natin mga kababayan. Bakit hindi pa nila filean ng kaso sa ombudsman? Abogado naman si Marcoleta. Sige lang papresko niya. Bakit hindi niya kasuhan? Tapos ang kanyang major witness si Gutesa. Yan na nagturo sa Senado nung siya pa yung siya pa nga yung nagpresent kay Marcoleta, kay Gutesa, kinukots pa niya. Kasuhan na niya po sa ombudsman. Si Romualdez, witness niya, pati si Aimee Marcos, pwede magtestigo laban sa kanyang pinsan kung gusto niyang makulong si Martin Romualdez. Di ba? Bakit hindi nila ginagawa? Wala man kasi silang ebidensya. Ang habol nila po, propaganda sa media. Kaya sige papreskon. Huwag kami, Aimee Marcos, saka Marcoleta. Alam namin kung ano ang inyong intensyon. But anyway, yan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.